everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. At kung bago pa kayo sa aking channel, please subscribe, like, in my video. At good morning sa inyo lahat. Magandang Monday po at good vibes, magpapag-good vibes everyone. Kumusta naman kayo guys? Namimiss ko kayong lahat. Okay. Pampag-good vibes tayo ngayon guys ha. At Monday kasi ngayon. Kasi kaya dapat natin ibungad sa ating araw ang pampag-good vibes para na-manifest natin lahat yan. Alright guys, ang ating topic for today is manifesting blessing. Kahit maliit man yan o malaki, basta i-feel natin sa sarili natin na blessing yan. Sa unang-una sa umaga, pagising natin, pag bangon natin sa umaga, wala tayong karamdaman, that is blessing. Sunod, we must grateful na nagising tayo ng umaga at maganda ang ating karamdaman, wala tayong may mga nararamdaman, that is called blessing. Kasi every gising is a blessing. Alright? Oo, dapat lang yan. Kaya ang anuin natin na ang blessing, maliit man o malaki, tanggapin natin yan as a blessing. Kasi kung pagising natin sa umaga na may mga karamdaman tayo, di ba? Ang hirap ang hirap gumawa ng mga daily routine natin, yung mga household chores natin, hindi natin magawa. Yan, yung parang sagabal sa ating buhay yan. Kaya dapat pagising natin, kung wala tayong makaramdaman, that is called blessing. Oo, binibless tayo ni God. We must be grateful and that we must be thankful. Pagising natin, ay thanks God for another day of our lives na humihinga tayo ng maayos, na wala tayong makaramdaman. That is the blessings. And then magpasalamat tayo, thanks for the blessings. Oo, diba? And then after that, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga household chores, sa everyday routine natin, diba? Yan ang maganda na walang sagabal sa ating kalooban. At saka guys, kung pinipray natin at talagang nagsastrive tayo na makukuha natin ang isang bagay with the blessing of our Lord, makukuha natin yan. Kung hindi naman ibibigay yan ngayon, bukas, at saka sa parating na panahon, kasi yan lahat ay may mga reason behind. Kaya sinasabi nga ng iba na bakit hindi ko pa ito nakamtan? It means siguro, hindi para sa'yo. Kasi may reason yan. Baka naman hindi ka mag-prosper sa ganyang status or may nire-ready si Lord dyan na mas better, di ba? Mas better than that. Kaya sa akin, iniisip ko yan. Sabi ko, ba't hindi ko pa nagakamit ang mga minimiti ko sa buhay, na mga ganon? Bakit ba? Anong reason? Kaya, ko lang, pinapositive think ko lang na sabi ko, ay, baga siguro hindi pa tamang panahon at saka ibibigay niya sa atin yan sa right time. Diba? At saka yung I'm blissful, answered prayer. Nararamdaman ko talaga yan na paunti-unti, hindi naman yung isang blast agad na tatanggap mo agad, makakamtan mo agad. Hindi kumbaga step by step yan. At saka mafe-feel mo talaga na your prayer is answered na paunti-unti nga. Hindi naman na pagkahiling mo is bibigay niya agad. Kagaya ng mga bata, yung mga little kid natin, di ba? Pag hiling nila, hindi naman basta-basta bigay lahat kasi masuspoiled sila, di ba? Kaya dapat yun, paunti-unti lang, saka kung may mga achievements sila, nasa mind naman natin yan na bibigyan natin sila. Pero hindi basta-basta. Para naman ang bata, paglaki niya is, kumbaga hindi sila lalaki na spoiled na yung inisip nila na pag sabi nila is dyan agad, ganun-ganun, hindi na sila mag-efforts kasi pag naman, pangit naman ang ganun kasi parang hindi na yan magsisingkin sa mind nila na hindi na sila mag-efforts kasi kumbaga lang isang pitik lang andyan agad. At saka din yan, kumbaga hindi yan maganda sa mga bata na kumbaga nakukuha nila sa easy way lang kasi hindi nila yan ma-appreciate kung anong hirap, kumbaga. Kasi kung, di ba, kung makukuha mo isang bagay na nag-e-efforts ka, kumbaga yan, parang life-changing nga.
Kasi pag nakamta na, wow, success, o diba, ang sarap sa pakiramdam. Pero kung ang lahat-lahat na yan, nasasanay ka na isang blink lang, andyan na agad. Parang, masasanay ka na sa easy going, easy way. Di ba may kasabihan naman na easy come, easy go. So, kumbaga, hindi naman maganda yan. Kumbaga, ibibigyan naman natin sila, kumbaga, ng mga pa-suspense, nga. Kumbaga, ibibigay natin yan sa tamang oras, tamang panahon. Ibibigyan natin sila ng reward sa mga achievements nila sa buhay. Ganyan din sikat sa atin. Kumbaga, hinuhubog niya lang tayo na magiging malakas tayo, magiging grateful tayo sa kanya, at magiging strong tayo, magiging matapang tayo sa pag-fight ng mga struggles natin sa buhay, ng mga trials na binigay sa atin, which is yun, if overcome natin yan, is kumbaga gloria yon, yun tama din naman yan, kasi sa buhay naman ng tao hindi naman lahat easy, at saka hindi naman pa pwede yan na lahat lang spoon feed na lang sa'yo, kasi walang mangyayari sa buhay mo, at saka hindi ka mag-improve, hindi ka mag-grow mature, kasi yun na nga, naisip ko na yun naman yung patakaran ni God sa atin. Kumbaga parang din naman yung patakaran natin sa mga anak natin, sa family natin. Kumbaga the way natin sila palakihin, the way natin sila i-deal, at saka kumbaga yung mga upbringing natin sa kanila, yun ang kalalakhan nila, na kung mabait sila, magalang, maganda yung nila, yung pag-uugali nila, yung respectful. Sa atin din nila nakukuha ng mga parents, mga guardians nila, kasi education, di ba, begins at home. Ang sa may school naman is follow up na lang yan, at saka yun na nga, yung may matutunan sila, pero with our guidance pa rin yun, kasi naman iba hindi natin masusure yan kung yung mga nila, yung mga barkada nila doon, yung mga kasama nila, kumbaga ang makaka-influence naman sa kanila. So, kumbaga, need pa rin ang guidance natin. Ganyan si God. Kaya, kumbaga, ang mga blessing natin is, wag lang tayo masyadong atat, kasi ibibigay naman talaga sa atin yan in the right time, nga. At saka, yun nga, yun maliit man o malaki, ibigyan natin yan ng malaking value, kasi that is called blessing, di ba? Hindi naman na kumbaga lumaki agad yung mga na dumating sa atin, yung mga grasya nga na nakakamit natin, sabihin natin that is blessing. No, maliit man o malaki, that is called blessing. At saka kung maganda yung pakaramdam natin sa katawan natin, diba? Health is wealth, nga, diba? Kaya, pahahalagaan din natin yan, guys. Oo. At saka ngayon, sa panahon natin ngayon, na, pahirap ang sitwasyon, pero kakapit lang tayo sa kanya. Huwag tayong bibitaw, kasi, ang lahat-lahat na yan naman is, kanya naman yan sa kanya naman plan yan sa buhay natin. So, kung kakapit lang tayo sa kanya, hindi tayo matatalo, at saka kumbaga nakaritin na yan kung ano mangyayari dito sa mundo. Basta tayo lang naman is magiging good lang tayo na tao, magiging grateful lang tayo, at saka magagawa lang tayo ng mga good deeds na ayon sa sa kautusan niya, para naman tayo naman is i-bless niya. Diba? At saka guys, ang mabigay ko lang na tip, sa ating lahat, na kumbaga yung positive vibes baga, nanggagaling talaga yan sa atin, kasi pagising natin yan sa umaga, kung ilagay natin sa mind natin na blissful tayo, at saka kumbaga yung mamanifest natin ang mga good vibes, talagang whole day makukuha natin yan. Even though na marami naman talaga mga trials, kasi tao lang naman tayo, wala naman perfecto, kasi sigad naman ang perfect lang. Kumbaga lang natin yan, i-take lang natin yan na mga trials na yan, mga positive lang yan na nangyayari sa buhay natin, na yan ang mag-guide sa atin na kung paano tayo mag-strong pa. Kaya nga, diba? Nga, yun na nga, every gising is a blessing. Alright guys, yan lang muna aking share ngayon sa araw na ito in today's video. Gusto ko lang na ipakalat natin mga good vibes, para naman tayong lahat is
magiging positive outlook sa buhay at magiging positive vibes always tayo para naman i-manifest natin yan. Alright guys, it's me again, Lency Love, na nagsasabing behind the dark clouds the sun is still shining. Bye bye for now, see you again my next vlog. Bye bye.